Buwan TV. Yeah, yeah. Buwan TV sa ere, totoo lang ang bida. Walang paligoy-ligoy, ilaw sa dilim ng eksena. Sa mundong puno ng ingay, kami malinaw magsalita. Hindi lahat ng uso, dapat agad paniwalaan, di ba? Kung tama. So good morning mga kababayan, Buwan TV again here. Magbigay lang po tayo ng reaction mga kababayan tungkol po sa pabahay ng Kalingap Community. So siyempre tayo po ngayon naman is tagapagmasid po at siyempre hindi naman din naman sa inyo na ang Buwan TV since the panahon pa ni Lola Damiana na siyang mga pinakasikat sa pagdating sa pag-vlog ni Bal Santos Matubang way back a couple of years ago. At siya nga nagdala sa channel ni Bal Santos Matubang na talagang pumapalo ng milyones ang kanyang subscribers. So wala tayong problema doon sa pagtulong. Talaga namang natulungan ang matanda na si Lola Damiana sa kasamaang palad po. Wala na po siya dito sa ating mundong ibabaw na kinalalagyan. Subalit dito tayo magtanong. Ano nga ba ang klaseng ginagawang pabahay ni Lola Damiana? Kasi ang sabi diyan, ito po ang pabahay ng Kalingap, pabahay ng Kalingap, 'di ba? 'Yon ang laging sinisigaw. Yan, pagdating po sa pabahay, dito po tayo magbigay ng reaction mga kababayan kasi kung talagang sa ganda, maganda ang kulay, 'di ba? Maganda ang kulay. Pero pagdating doon sa uri ng paggawa, dito po tayo karoon ng isang katanungan sa ating isipan. Ano nga ba ang materials na ginagamit? 'Di ba? Dahil ang pananahimik minsan ay kasabwat ng malit sakit. Kasi po mga kababayan, alam niyo po, pagdating dyan sa pabahay ng Kalingap, siyempre hindi naman sinasabi na, uy, ang ganda, no? Ay, ang ganda, ang ganda, ang ganda. So whatever na, ang ganda na yan. Dito po tayo magkakalaman sa uri ng paggawa. Ayan. Kasi po, ito sa kasalukuyan mga kababayan, dito na po tayo magtatanong. Ayan. Ang problema kasi itong bahay ngayon ni Beyonce sa kasalukuyan, na ipinagmamalaki ng yun talaga elegant na bahay na nagawa ng Kalingap Community, lalo na po kay Kalingap Rob, ay mayroon pong problema sa kasalukuyan. At kung ano mang problema sa kasalukuyan mga kababayan, ay ito po yung ating alamin sa pagpapatuloy ng ating pag-vlog na ito, ang ating pagre-reaction. So ano nga bang uri ang paggawa ng bahay ni Beyonce? Na yun nga diyan nga sa community or sa channel ni Kalingap Rob ay talaga namang ang ganda lalo na dito unang-una si Beyonce mismo ay maganda nga naman talaga lalo nang una batang-bata, di ba? At yan po ang kanilang pinagmamalaki diyan mga kabayan. Pinagmamalaki na yun po ang kanilang the best na love team, yan si Edo at saka si Beyonce. Subalit dito tayo magtanong sa kanyang pabahay na siya nga pong ipinagmamalaki na isa sa pinakagalante or elegant na bahay na paggawa or pabahay lalo na kay Kalingap Rob. Alright, so mag-start na po tayo mga kababayan. Kung handa na po kayo, dito na po tayo sa ating gagawing reaction. Narito po ang bahay ni Beyonce, ating pong siyang silipin. Yan, kung inyo makita yan, yun po ay isang bubong yan, di ba mga kababayan? Yan ay isang bubong. So, ang problema yan ay ito atin na pong umpisahan, mag-reaction lang po tayo mga kaibigan. Dito walang personalan kundi tayo lang po yung magbigay ng reaction. Ano nga bang nangyari, di ba? Ano nga bang nangyari? Kasi ang sabi nila 3 million ang halaga sa kabuuan ng bahay na ito. So whatever kung ano mang mayroon sa kabuuan ng bahay na to, pero dito tayo magbigay ng reaction sa nangyari sa kasalukuyan. Start na po tayo at narito na po. So ito pala mga kaibigan, no? Wala pala talaga mga kaibigan. Tutulo talaga. Pantay na pantay. Ayan. Kasi itong bahay ni Beyonce mga kaibigan, ang problema sa kasalukuyan ay pagka-umulan, stress na stress si Beyonce dahil hindi siya makatulog sa kanyang kwarto. Bakit? Dahil po pinasok or doon po lumalabas ang tubig. Tumutulo po sa madalit sabi. Diba? Ang ganda ng bahay ay talaga naman. Kung sa ganda ay napakaganda kasi unang-una ang ganda ng pintura. Ang ganda ng pagkagawa ng bakal at kung ano pa man yan, ganda dyan. Maganda ang mga tao. Ano pa magandang ating pag-uusapan dyan. So balik dito tayo mag-usap sa bubong. Ayan. Nasa kasalukuyan po mga kababayan, pagkatag-ulan, mag-evacuate si Beyonce sa kanyang kwarto. Bakit mag-evacuate? Kasi doon pumapasok ang tubig at mismo doon pa tumutulo sa kanyang kwarto. At kung ating makikita po sa kanyang
kalagayan, lalo na ito sa bubong, dito po nagkaroon ng problema. Bakit? Pumapasok ang tubig ulan doon sa mismo pang loob ng bahay ni Biancy. Pantay pala mga kaibigan. Oo. Pantay na pantay. Wala. Yan po yung tubig. Talagang tutulo talaga to. So kailangan po baguhin. May yerong ano? Ayan dyan yan. Kung inyo po marinig ang boses mga kababayan, yan po si Birador. So therefore, ito ibinablog nila at nakapublic po. So natural, nakita ng marami. So dahil ako po isang commentator, magko-comment po tayo sa bagay na ito. Diba? Kasi nakapublic, natural, open to the public ang ibig sabihin dito para makita ng lahat. At dito kasi, nagka-problema ngayon ang bahay ni Biancy dahil nga tumutulo. Anyari, ang isang katalungan ko kasi dito, hindi ako magaling, hindi ako karpentero, hindi ako engineer, arkitekto at ever. Pero ang aking tanong dito, anong nangyari sa halagang 3 million na pabahay? Bakit ang bubong ay anyari? Diba? Kung 3 million, dapat sa kabuhan, mga materialis, talagang materialis puertes, yan. Ibig sabihin, mga matitibay na gamit ang gagawin dyan, ang ilalagay dyan, lalo na't bubong. Ang dapat talaga dyan ay mga matitibay na klase ng bubong. Dahil alam nyo ba mga kababayan, mayroong sinasabing segundang mano. Mayroong sinatawag na segundang mano na yero para ipanglagay sa bubong. Mayroon namang magagandang klase, makakapal. Pero bakit, ang tanong ko dito, bakit ganyan ang nangyari sa bubong? Hindi ba ninyo nabilhan ng isang makapal, matibay, diretso na bubong? At bakit parang ang nararamdaman ng marami ay tinitipid ang materialis? Yan. Tinitipid. Bakit tinitipid? Ano nangyari? Kapos na sa pambayad? Tapos na dahil ubos na ang budget? Di ba kung 3 million ang halaga ng bahay, dapat lahat talagang pang 3 million. Sa mga bakal, simento, diba, mga pako, at saka yung gumagawa, dapat pang 3 million ang mga gumagawa, karpentero, foreman, diba, architect, ang plano ng bahay, yan. Kasi pagka hindi magaganda ang lahat-lahat ng mga nandyan para mabuo ang bahay na yan, hindi sana magkakaganyan. Mag-umpisa po sa vlogger, doon sa kung sino man ang nagplano sa bahay na yan, dapat pinagplanuhan na maigi na pagdating ng mga panahong darating, siyempre hindi lahat ng panahon ay magaganda, tag-ulan, may tag-init. So therefore, pagdating sa anumang mga pagbabago ng panahon, ang bahay ni Biancy hindi magbabago. Pero bakit nung dumating ang tag-ulan, ayan, stress ang inyong pinakamagandang love team dyan na si Biancy. Hindi makatulog sa kanyang sariling kwarto. Nilagyan ng yero yung yung gutter. Magulo kayo pagkagawa. Kaya bilang nito, isa, dalawa. Ayon sa nagsusuri, sabi, magulo ang paggagawa. Tingnan naman mga kabayan. Alam nyo ba sa tamang o sa mga magagaling na gumawa, di ko sinasabing hausyaw ang karpintero dyan, hausyaw ang arkitek, yung mga napupulot lang sa mga tabi-tabi, sa nangangalakal dyan, basta nalang pinulot, pinapaakyat sa bubong, pinapangkabit doon, or kaya may nakita lang doon sa junk shop na bubong, binili na lang, ikinabit dyan. Anyari, ang sabi tuloy ng ilan, tinitipid ang materialis. Bakit tinitipid? Wala na ba? Kapos na ba sa pera? Natunaw na ba ang pang-budget dito sa bahay na ito? Kasi ito ay bubong, color rope ang tawag. Ang karamihan dyan, sinusukat kung ano ang haba ng bubong at binibili yan ng buo. Ino-order kasi yan ino-order yan. Kasi hindi naman basta-basta pagka bibili ng bubong, lalo na color rope, inaalam yan kung gaano kahaba, ilan, kasi doon yan gagawin, direct doon sa gumagawa, ibuo o saka kung gaano kahaba, buo yan, walang putol. Anyari dito, Kalingap Rab. Anyari, bakit may putol? Ayan mga kababayan, Ang title pa naman sa video na ito po'y galing po sa channel ni Bal Santos Matubang. Shout out po, pakisupport na lang natin ang mga may-ari sa vlog na ito, si Bal Santos Matubang. Anyari, kitang-kita, ayan may putol. Natural, pag may putol, lalo na ito color rope, ay diyan talaga
lalabas diyan ang tubig. Kasi alam nyo ba ang tubig, maghanap talaga ng butas para makakalusot. Lalo na kung hindi magandang pagkalibel ang bubong, lalo na halos pantay, ika nga sabi nila. Pero ito, kita mo may putol. At makikita natin dito, kinakalawang na po ang bubong. Kaya Beyonce, magdusa ka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
Jam, 10. 10. 10 na 33 feet. 30. 10 na 33 feet. Ayan. So, alam mo ba mga kabayan, pagdating sa bubong na yan, hindi naman yan hinihingi sa hardware. Hindi yan hinihingi sa hardware. Yan po ay binibili. Yan po ay no-order. So, ibig sabihin, kumbaga sa kotse na nagpapagawa tayo ng sasakyan, ang tawag yan, back job. Anong klaseng gumagawa dyan? Hausaw ba? Hausaw ang arkitek? Hausaw ang nagplano? Hausaw ang karpintero? Kasi pag karpintero talagang isang matino na karpintero, alam na alam ang mangyari pagdating ng tag-ulan kasi unang-una bubong yan. At siyempre naman ulit, pag ang bubong is hindi tama ang pagkalibel, dapat iyan ipa-slanting yan. Pa-slanting yan para ang tubig diretso hanggang baba. Kung ang tubig ay parang or ang bubong ay parang slab lang din, therefore ang tubig mag-standby or ma-stack up dyan sa bubong. Kaya ang Beyonce nagdusa sa kasalukuyan dahil hindi siya makatulog sa kanyang kwarto pag mayroong masama ang panahon or tag-ulan na malakas. 33 ang feet nito? Oo, yung long span na. Long span na. Oo. Oo. 33. Hindi talaga maaari yan, oh. Tutulo talaga yan. Wala talaga. Tutulo talaga yan. Di talagang tutulo yan, Kalinga Prab. Anyari, sino bang pinapagawa nyo dito? Or baka naman wala na kayong pakialam sa gumawa, basta't nandyan ang pera, bahala na. No transparency attached. Bago natapakan pa. Saka silipin mo dun, oh. Kaya nga, Nagbalik, kapunta na naman siya dun. Oo, sinilip Yung gitna, babalik dito. yung palang gitna ang ano. Kitang-kita naman eh. Kitang-kita naman nasa tubig yung... Dapat may dala ka. Kitang-kita ang ebidensya. Di ba, Kalinga Prab, anyari, pinagmamalaki sa buong community na ay talagang maganda ang bahay. Ay siya, ay 3 million ba naman ayon sa aking balita. Di ko lang alam kung 3 million nga ba. Pero ayon sa balita, 3 million, halagang 3 million. Maybe that is house and lot ng kasabahan ang halaga doon. Pero pagdating dito, unang-una, bubong pa naman, di ba? Sana poste. Di ba? Sana dingding ang may problema. Bubong ito. Pinakamahalagang bagay sa buong kasaysayan pagdating sa bahay. Kasi ang bubong, nagdidepensa yan sa tubig. Nagdidepensa sa init. Kasi pagka butas-butas nga naman yan, anong kwenta sa bahay kung matulog ka? Gigisingin ka pag napatakan ka ng tubig. Di ba ganun yan, mga Team Kalingap? Ang tubig itirinay natin kung talagang nakatingga yung tubig. Tingnan mo. Ay. Pero, Yan, stop. Ayan po mga kababayan. Paano nga naman yan? Anyari, bakit may dugtong? Bakit may dugtong? Ang color of dapat walang dugtong yan. Or palagay natin may dugtong, pero dapat ang nakaklibi yan. Ibig sabihin nakaklibi, yung level. Yung level ng bubong na dapat ang tubig diretso hanggang baba. Bakit dito sa puntong ito? Yan, kinakalawang. Therefore, pag kinakalawang, ini-standbyan po yan ng tubig. Ano ba? Gumagawa kayo ng pispan sa bubong ng bahay ni Beyonce? Mayroon bang pispan sa bubong ng bahay ni Beyonce? Anong nangyari arkitek? Anong nangyari karpentero? Kayo ba talaga'y marunong gumawa ng bubong? Di ko sinasabing di ko marunong mamukpok, di kayo marunong magplano, mag-ayos dyan. Pero yun bang gumawa sa bubong na to? Kayo ba'y talagang hindi kayo eksperensyado sa bagay na ito? Dahil siyempre pag bubong, dapat ang tubig level diretso pababa. Pag umulan, hindi mag-stack up dyan sa bubong at para kayong mayroong maliit dyan na pispan. umangat na. Umangat. Baka nga ako, gaganito lang layo niya. Parang ano niya. Hindi, kahit umabot pa siya dito at babalik ang tubig. Sabi, babalik ang tubig. Bakit babalik? Dapat ang tubig diretso na sa baba. Bakit babalik? Dahil gusto talagang dumaan doon sa kwarto ni Beyonce? Or baka naman gustong-gusto lang talaga ng tubig doon sa kwarto ni Beyonce? Kasi siyempre, yan ay kwarto ng dalaga. Bumabalik pala. So, anong gagawin dyan? Baklas talaga to. Baklas lahat? Yan ang masakit dyan. Ayan nyari, paring bal. Kalinga Prab, anyari, baklas.
Hindi ito baklas na parang nagbabaklas ng balat ng manok ha. Hindi yan ganyan. Pag baklasin ito, dapat ayusin ang level, yung tinatawag dyan na klibi ng bubong, na para ang tubig diretso pababa. Ayan, mga kababayan. So, anyari, sinong gagastos ngayon? Hindi naman to pwedeng sabihin sa karpintero, libre na lang ha, kasi ano man, kalingap man kami. Libre na kasi vlog man yan, bahay man yan ni Beyonce. Ganun ba yun? May bayad yan. Pagdating dyan sa bubong, sirang-sira na yan kasi butas-butas na yan, bibilhan uli ng panibago. Sino ang gagastos? Pupunta na naman uli sa sponsor at sponsor pa more. Anyari, another gastusan. Punta naman tayo sa sponsor. Sagutin pa ba ito ng sponsor? Sino may kasalanan dito? Sino ang sisisihin? Si architect. Babayaran ni ka-architect. Kailangan siya ang ano na to, magbayad sa gastusin nito kasi back job ito. Anyari sa napakagandang bahay, halagang 3 million na pabahay ni Beyonce. Baklasin po mga Palitan din natin ang yero. papalitan ng yero. Ganon din kasi yung gitna niya lubog ay Lubog din Ang gitna lubog. Bakit? Bakit lubog? Gumagawa ba kayo dyan, karpintero? Gumagawa ba kayo dyan ng mini pispan sa bubong ni Beyonce? Anyari? Anyari, paring bahal, architect, sino ba architect dito? Ito ba lisensyadong architect or ano ba, mga karpintero dyan, kabisado ba? Mas maigi pa nga itong nagsurvey, alam na alam ang mangyari sa bahay pag oras na ng tag-ulan. Lubog yung gitna. bakit yan din yung yero niyan. May stock, Yan sa gitna. may stock tapos magugulok man yung gitna. Bulok na. Tutulo na din yan. Ibig sabihin talagang ano yan, itataas mo. Gaganon ito. Yan nga talaga yung ito lang. Bakit ganito yung pagkabubong niya? Dapat gano'n sa kay Dr. Lab Ayan, dapat ganon sa kay Dr. Love. Kita nyo ba? Yan mga kababayan natin na nyo. Ito palang bahay ni Beyonce, kapitbahay niya si Dr. Love. Kita nyo mga kababayan, ang bubong Kung inyong makita yung klibi dito ng bahay ito daw ang bahay ni Dr. Love. Kapitbahay pala sila. Ayan, ang bahay ni Dr. Love, kita mong level ng bubong. Talagang ang tubig, hindi na babalik doon. Diretso talaga doon sa alulod, diretso bagsak sa baba. Pero itong kay Beyonce, kita naman medyo angat-angat lang ng konti kaysa slab. Sana pinaislaban na lang dito, Kalinga Prab, para naman magandang dating for another floor. Ito, hindi na ito pwedeng magkaroon ng libreng gawa dito kasi kailangan talaga magbayad sa karpintero. Ayan. Ang level ng bahay ang level ng bubong ng bahay ni Beyonce ay malayong-malayo sa level ng pagkagawa sa bubong ni Dr. Love. Anyari, Kalinga Prab, mga house show ba yung mga architect dyan na gumagawa sa bubong ng bahay ni Beyonce? Hindi ko sinasabi yung tao dyan kasi mga magaganda man sila dyan. Si Beyonce, maganda kayan ng dalaga na yan. Tapos mga mababait pa. Pero ako'y nag-reaction dito sa bubong ni Beyonce. Anyari, backjob ito, backjob. Sino magbabayad sa backjob na ito? Libre ba ito? Karpintero, libre ka na lang kasi kalingap man kami. Naman. Wala nang gagsadat niya. Video, dapat ganyan. Oo. Magaling yung pagkababa niya. Ito kasi pantay parang pantay Yan, magaling ang gumawa kasi saan ba kayo makahanap ng bubong na pantay? Therefore, pag pantay ang tubig talaga, maghahanap siya ng mapupuntahan niya kasi hindi kagaya doon sabi nga kanina sa bahay ni Dr. Love na maganda ang level, diretso baba kagad sa diretso dadaan sa alulod and then bagsak na sa lupa. Pero dito hindi. Maggawa muna dito ng maliit na pispan doon sa bahay ni Beyonce. Therefore, ang tubig, pag umaapot, dumalami na, papasok na sa kwarto ni Beyonce na nagbigay ngayon ng pagkapamumroblema ni Beyonce, pati yung kanyang mga mahal sa buhay na nandyan nakatira sa loob ng bahay. Inislaban pala ito. Talagang tutulo talaga. Tignan mo. Kasi mga kababayan, ang problema sa bahay ni Beyonce, tumutulo. Yun po yun. O kung makita nyo itong isang bahay dito, ayan, yung may kulay puti. Ito daw yung bahay ni Dr. Love. Yan, Dr. Love, shout out sa iyo. Ganda pala ng bahay mo. Balato naman dyan. Pag gano'n yung tubig, diretso. Balik yung tubig, dito ang stock, kaya dito ang kalawang. Oo. Kahit dito. Kalawangin dito kasi pagdating doon, hindi na. Hindi ako may sabi. Siya mo na may sabi. Yan
Ano, yan o. Halos pantay ba ano? Yan, ang boses na yung marinig si Bal Santos Matubang po yan. Napansinan niya yung pagkagawa ng bahay. Yan, hintayin natin na mayroon siyang sasabihin. Umulan, ang tubig nasa gitna. Ang tubig daw nasa gitna. O, siyempre, pag ang tubig nasa gitna, natural, pagka dumarami na ang tubig, maghanap yan ng lusot. Maghanap ng butas. Therefore, nakita nila, nandito pala si Biancy sa loob o sa ilalim na ito, nasa kwarto na ito. Dito tayo lalabas kasi pupunta tayo doon sa kwarto ni Biancy. Doon na tayo matutulog mga tubig. Babagsak. Ayan, ang problema tuloy. Nagka-problema tuloy si Biancy. Gustong hero na to. Hindi alanganin. type. Ha? Hero na. Yung sa gilid. Pagpi na lang siya. Parang ilinagay na lang. Tapos ito, may tagpian din dito. Anong pagkagawa? Palpak? Tagpian yung mga Sabi niya palpak daw eh. Hindi ako may sabi. Siya mo na may sabi. Tatry na po. Ayan, ang sabi daw, palpak. So, therefore, kanino isisisi ang kapalpakan na yan? Isisisi ba sa vlogger? Isisisi ba sa gumawa, sa karpintero? Sa architect, sa plano, or nagpaplano, or ang gumawa ng bubong, or isisi ninyo sa bubong, bakit siya ganyan? Mas maigi pa siguro, sisihin nyo ang bubong, bakit ang tubig, hindi nyo pinadaan doon sa labas, bakit pumapasok sa loob ng bahay ni Biancy? Ang tubig, mga kaibigan. Busan nyo. Boss. Tandaan lang. Pag umulan, pumapatak. Ito rin, dito lagyan mo lahat. Pumapatak yun. Andyan ang Tingnan nyo mga kababayan ha, bubuhusan ng tubig. Tingnan mo kung gaano kagaling ang gumawa nito. Kababayan ha, hindi ko sinasabing mga tatanga-tanga ang gumawa dito, pero hindi rin naman natin masabi na talagang pinagplanuhan ng gumawa nito. Pero tingnan nyo ha, binuhusan ng tubig. Therefore, ang tubig pagkatagilid ang bubong, diretso doon sa baba, doon sa dulo. Pero tingnan ninyo anong nangyari. takbo lagi o, ano. Sige na, muna yan. Yan. Tama na yan. Ito lang ang kabila. Di ba mga kaibigan, ang tubig, imbis diretso na kagad doon sa dulo, magsitakbuhan papuntang baba. Abay, tingnan niyo ang tubig, parang ayaw bumaba sa bubong. Siguro sabi ng tubig, hindi kami bababa dito, doon kami pupunta sa kwarto ni Biancy dahil doon kami dadaan. Anong palagay niyo kami? Dito kami dadaan. Ayan, tingnan mo binuhusan ng tubig. Bagal Ang bagal. Lahat mo na. Bagal ka na. Sino bang babagal ka rin, paring Bal? Babagal yung tubig na bumaba sa bubong or babagal yung nagbuhos? Kita mo naman kasi mga kababayan. Anong kalokohan ito? Nako, ibang klase ngayon ako nakakita ng bubong na ang tubig ayaw bumaba sa lupa. Gustong tumira dun sa bubong pa, ayaw bumaba. Nako naman. Balik. Wala nangyayari. Wala na. Sus. Wala na. Tinan mo ang tubig. Nandyan. Ayaw bumaba. Ganyan kagaling ang architect na gumawa sa bahay na yan. Sino ang sisisihin sa kapalpakang ginawang ito? Only in the Philippines, only in Dait, or only in Kalingap na ang mga karpintero pag gumawa ng bubong, ayaw pabababain ang tubig. Ayan nananatili ang tubig. Ibang klase talaga. Ang galing. Only in Kalingap. Ayan po mga kaibigan, mga kalingap. Palitiro lahat yan. Palitiro yan. Butas-butas na ito pagka ano. Ayan. Ano na din pwede pag ginano. Yan, palitiero. Narinig natin ang sinasabi kasi butas-butas nga naman. Yung tama ng pako, kita mo naman, hindi na ito pwede kasi pagka ang kolorop, lalo na sa klase ng bubong na ito, palit talaga ito, palit. Ngayon, ang tanong, sino ang sasagot sa bayaran? Sino ang sasagot sa maggawa dyan ng karpintero? Sino ang sisisihin? Ibabalik ba ni architect yung 3 million or ang bahagi ng 3 million para magbayad sa bubong sa karpintero na ito, sa pagpapagawa na ito? Yan ang tanong, paring Bal. Sino ang gagastos, si paring Bal? Aywan ko lang sana nga paring Bal, yamang tayo charity tayo, di ba? Charity, sakala ng pagtulong, gastos tayo dito, gastos doon. Kasi alanganin namang pabayaan ninyo yung napakagandang dalaga niya na si Biancy, manguguluntay pag oras ng tag-ulan, hindi makatulog na maigi kasi ang tubig nandyan sa ilalim ng kanyang papag bumabaha.
Ano po ito? Binilang namin ay bali 10 piraso na So, ay yun. 33 feet po. Diretsuhan na yun. Isang largo. Ayan, nakita nyo mga kabayan, ayun, ayan nyo, yung parang may guhit, yun po ang putol ng bubong. Natural, pagputol, natural pag ang bubong hindi naman klibi na talang naka-slanting pababa, nakatagilid, ay talagang maghanap ng tubig yan, maghanap ng butas yan. Yan ang ngayon ang problema dyan sa bubong ni Beyonce. Ito pala yung nasabi na Ayan yan ang sinasabi, sabi ni Berador. Ito palang sinasabi, kita mo naman Beyonce, nakita mo na. Ayan ayan ang kalawang. Bakit kinakalawang? Kasi yan ay putol. Putol po yan ng yero, natural. Diyan dadaan ngayon ang tubig kasi may crack ang bubong. Meron po siya sa naga. ito pala yung sinasabi mo, bumabalik yung tubig. Sa mga kaya dyan sa dahil. Ilang piraso? 10 piraso. Hoy, Junel, ito pala yung nasabi mo, nabalik yung tubig. Balik ka dyan. Ayan Makikita mo kasi sa kalawang ng hero. Ayan nabalik po mga kaibigan. Na ano na tubig ay nabalik ko punta dito. So ayan ha, Beyonce, alam mo na ha, narinig sinabi ni Berador na ang tubig bumabalik. Bumabalik saan? Bumabalik doon sa kwarto mo, di ba, Beyonce? Kasi doon sila gustong dumaan sa kwarto mo, Beyonce, kasi magaling man ang gumawa ng bubong. Magaling, di ba? Na imbis ang tubig padiretsuhin doon sa alulod para bagsak na agad sa lupa, ay gusto nang gumagawa ay doon padadaanin sa kwarto ni Beyonce. Anyari. Bumalik po yung tubig. Ano na balik? Opo, bumabalik. Ay mga kuya, naka-stack sa dulo. Ayan mga naka-stack sa dulo. Ayan. Hulog ka dyan. Hulog ka. Umistak. Kaya pag marami na yung tubig, sa ilalim na siya pumupunta. Pag marami na raw ang tubig, doon nadadaan sa kwarto ni Beyonce. Ang galing, Only in Kalingap. Only in Kalingap community pag nagpapagawa ng bahay. Nako, kung kailan napagagandang bahay, sabi nga ni paring Kalingap Rab noon, gandang bahay, halagang 3.3 million. Kumpara sa bahay ni Lola Damiana, kahit gayaan lang yan, kahit kahoy lang yan, pero at least hindi nababasa si Lola Damiana. Di ba? Anyari. Ang budget ba saan, budget para doon sa Beyonce, anyari may pera kayong 3 million. Sige, ito na, nagkabukingan na, ibinuking sila ng tubig ulan. Sisira yun pag hindi po ito naayos, sisirain po yung T7 kasi yung metal parings po, kakalawangin na yun. Ito simulan. Kung may pera. Kailan sisimulan, sabi ni Paring Bal? Kailan sisimulan? Pag may pera. Yun nga Paring Bal. Sino ang magbayad? Kanino ang pera galing? Sa sponsor uli. Kawawang mga sponsor, nakalikom na ng 3 million, yung pala ang bubong ay may back job. Yan. Kung magpapagawa tayo ng sasakyan, pagkasabi nagkamali ang gawa, dispalinghado ang makina, halimbawa nagpapa-overhaul, ang tawag doon, back job, gagawin uli, babaklasin uli ng mekaniko para ayusin uli ang makina. Ang tanong, sino ang magbabayad muli? Di bali sana sa makina, at least kung may tornilyong naiwan sa loob ng makina, baklasin, walang gastos kasi libre na ang libor ng mekaniko. Dito, Paring Bal, sino magbabayad sa karpintero? Sino magbabayad sa materialis na bubong? Kasi intimano, papalitan ito. Sino magbabayad sa paggawa ng panibagong trusses? Sa panibagong patungan ng yero? Yun ang problema ngayon ng Kalingap. Sponsor uli. Sponsor pa more. Pag may pira. Hindi ako nagsabi nun Ano sabi? Grabe po. Anong sabi? Palpak. Kaya pala hindi tumatakbo ang tubig at halos pantay lang. Yun! Kaya pala hindi tumatakbo ang tubig dahil halos pantay lang. Yan. Magaling kasi ang gumagawa ng bubong nyo, Paring Bal. Sana ang ginawa lang nyo, yung pinasimple lang nyo, Paring Bal, yung kagaya kay Lola Damiana, na parang simpleng bahay lang, pininturahan ng napakagandang pintura, and then that's it. At least, walang problema sa Lola Damiana, sarap ng tulog, di ba? Ngayon, si Beyonce, ang ganda ng bahay, kumpiyansa, parang 5-star hotel. Yun pala, nung dumating ang bagyo, tapos ang kagandahan,
tapos ang maligayang araw ni Beyonce, tinutuluan na ng tubig. Ayun, oh. Bumigay. Ayan, ito ha mga kababayan, dito na tayo ha. Ayan, dahil may tulo sa bubong, ito ngayon, ayan, naapektuhan pati ang kisame. Ito, umangat na oh. Nakita nyo dyan mga kapatid, oh. Ayan, umangat na. Ngayon, itong si Federico Santos, ang sabi niya, madali lang naman ikayang solusyonan kasi lalagyan na yung Volcacel. O, paano mo lagyan ito, Federico Santos, ng Volcacel? At ang sabi naman ni Paring Bal, bibilhan, tutulo lang naman daw ang bahay ni Beyonce pagkatag-ulan. O, di ba? Ang ganda ng katwiran. So, therefore, Paring Bal, ito na lang ang ating usapang pangguat sinang gubaga, sabi. Pasulatan mo yung bubong ng ni Beyonce, Paring Bal, sabihin mo, bawal dito ang ulan. O, magsilayas kayo, bawal ang ulan dito. Ayan, pasulatan mo, Paring Bal, para hindi, para ang tubig ulan, hindi papatak sa bubong ng bahay ni Beyonce para walang tulo. Kasi pag walang ulan, walang tulo. Yun lang naman eh. Bigay na. Bigay ko kay Beyonce, silipin natin. Bumigay na po. Maagapan ba yan, no? Palpak. Dito. Bumigay dito. Ron! Ayan mga kabayan ha, sabi ni Paring Bal, palpak. Sinong tatawagin natin diyan palpak? Palpak ang bahay, palpak ang gumawa, palpak ang budget. Baka naman kasi tinitipid ang budget. Ayan, kaya siguro ang bubong hindi na nabilhan ng magandang klaseng bubong. Kung binilhan ba naman ng makapal na klase ng bubong, o di tapos kahit na mga ilang taon pa po saka pa magkaroon ng problema ang bahay ni Beyonce. Ito, kita nyo, apektado, tinitipid ang materyales. Ang napiktuhan, pati si Beyonce, hindi makatulog sa kanyang kwarto, naapektuhan pa pati kisame. Ayan oh. Sos, ano ba yan? Bumigay dito, Ron, oh. Dito bumigay, oh. May tinukura na, oh. Oh. Ayan, so, dahil butas ang bubong ni Beyonce, apektado na pati kisame. Tapos, sabi ng karpentero, apektado na rin po pati yung mga bakal doon, yung mga trusses na pinagpakuan o pinag-iskruhan ng kisame. Kasi alam niyo ba ang kisame mga kabayan, hindi yan plywood, ang gamit yan ay hardiplex. Kasi ang hardiplex, hindi basta-basta yan lulubok kung mabasa man ng tubig. Pero ang tubig, siyempre hahanap yan ng lusot. Therefore, sisingit, pupunta doon sa gilid, sa gitna, doon sa pinagkabitan ng chandelier, doon sa pinagkabitan ng ilaw, doon dadaan ang tubig. Ngayon, kung hindi pa rin makakadaan ng tubig noon sa lugar na yan, mag-i-stack ang tubig dyan sa mismong kisame, mabibigatan ang kisame, ayan, lumundo tuloy. Tinukura, no? So, Ay, sak na nga ba? tinukura, no? O, ayan, sabi ni Paring Bal, tinukuran. Ay, wala na kuya. Baklas yan kuya. O, ayan, baklas. O, baklas na yan, kuya. So, ngayon, ang tanong, babaklasin, sino ang babaklas? Karpintero. O, ang karpintero, pahayag ba libre? Pabigyan na lang ng Red Horse, painumin na lang. O, papahayag ba ang karpintero yan? Natural babayad yan. Magkano ang labor? Ilan sila? Tapos, ang materialis na gagamitin dyan. Kasi reject na yan. Pati bubong. Ang tanong, sino ang gagastos dyan? Kalinga Prab, ikaw ba dudukot ka sa iyong savings para bayaran dito or hingi uli? Hingi. Ang lagay ba naman, daming sponsor. O sponsor, may manghihingi na naman siguro uli ito. Manghihingi uli ito sa inyo dyan. O backjob kami dito, mga sponsor. Tulong mga sponsor. Ayaw kong magbitaw ng sarili kong pera dito. Ayan. Beyonce, bahala ka sa buhay mo. Ayan. O, ganun. O, wala akong pera dito, Beyonce. Bunuhin mo muna. Kasi yan? Pag baklas pati po yan, damay na din itong isa. O, ayan. Kita nyo mga kabayan. O, ayan. Ayun o. Tinutukuran na lang o kasi mababagsak na eh. Mababagsak. Ayan. Kita mo yung hardiplex, medyo lumundo. Ibig sabihin lumundo. Muntik ng or malapit ng bababa. Kaya nga ang ginawa nung may-ari dyan or nakatira dyan, lalo na siguro yung tatay ni Beyonce, ang ginawa dyan, tinutukuran ang kisame. Baka naman babagsak, halimbawa may matutulog dyan, baka matakpan ng hardiplex. Kasi ayan na, bumababa na ang kisame. Only in Kalingap ang kisame bababa. Ito. Baka pati itong sampung ito, gawin ko ito. Palpak kapag yari. Dito. Sabi, Ayun.
Yung CR may tagas? Ayan, kita mo. Hindi lang kisame ang may problema. Ito ha mga kababayan, pakinggan nyo ha. Hindi lang ang kisame ang may problema. Ano ang sunod pang problema sa bahay ni Beyonce? Sabi nga dito sa title sa video na ito ni Paring Bal, bahay ni Beyonce, babaklasin, tapos palpak ang gumawa. O sino bang sabihin natin palpak ang gumawa? Hindi naman siguro sabihin natin palpak ang gumawa, kundi baka yung ang pagkagawa, Paring Bal. Palpak ang pagkagawa. Siguro yan ang tamang sasabihin natin kasi palpak ang gumawa, yung tao mismo wala naman silang kapalpakan diyan kung maganda ang management. Siyempre may nag-assist diyan, may nagma-manage, may architect, ang plano, ang mga materialis kung paano gagawin. Dapat magaling ang gumawa diyan sa bahay na yan. Nabaklasin yung tiles. Baklas tong tiles. Nako, pati tiles pa Ganyan. Ito ha, hindi na to tulo, Paring Bal, hindi na tulo. Hindi lang tulo ang problema sa bahay ni Beyonce, kundi mismo pa tiles. Kita nyo ha. Ay, ang ganda ng CR or toilet ni Beyonce. Ay, ang ganda, pero may problema. Anong bukal yan? Baka tulo dito. Tulo dito. Yung tubo yan, wala dyan. Ha? Yung tubo na ito, bubutas din dyan. Baka sirain natin to. Yan, okay. So, ibig sabihin, hindi lang kapalpakan or palpak ang pagkagawa ng bahay ni Beyonce dahil sa bubong, palpak pa rin ang mga tubero. Paring Bal, sino bang tubero kinuha mo? Sana ako nalang kinuha niyo, Paring Bal, kasi ako solid man ako. Palitan ko yan ng PPR. Ay, yung kulay puti na tubo, solid pa. Kahit pa dadaanan pa ng piso, hindi naman mabubutas yan kasi matibay po ang PPR, yung tubo ng tubig na ginagamit ngayon na kulay puti. Yan. Sipin mo, sabi ni Paring Bal, bumubukal daw ang sahig ng CR ni Beyonce. Ibang klase. Doon sa bubong, tumutulo. Dito naman sa kubitan ni Beyonce ay bumubukal ang tubig. Ano yan? Mayroong galing sa ilalim ng lupa. Ano to? Ano to? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tubig yan sa tubo. Dito? Butas yung tubo. Nakaano yan dito sa kusina. At tiniparan mo yon kasi nagtutulo? Lagay ko ng bulkasin. Ayan. Ang tumutulo, nilagyan ng Volcacel. Pero alam nyo bakit? Anong tapal ng Volcacel? Ang tubig maghanap talaga ng lusot kung may butas ang bubong. Tapos dito naman sa mga dugtungan, nagtikal na. Pag umulan ba, ito malakas? Ay, malakas po kasi yung isang timbangan sa magdamag, puno. So yan po mga kabayan, malinaw na po ang ating pagsisilip nito. Unang-una ha, Paring Bal. Ang problema dyan hindi lang sa bubong, kundi ang tubero, hindi lang karpentero, kundi ang tubero. Ayan po mga kabayan. So nakita na natin ang problema dyan sa pabahay or sa pabahay ng Kalingap at saka mismo ang nagmamayari dyan ay si Beyonce. So nakita natin ang problema dyan sa bahay ni Beyonce. Hindi lang bubong, kundi sa tubo pa ng tubig. Isipin mo, sabi nga ni Paring Bal, bakit bumubukal dito sa sahig? Ibang klase hindi lang pala lupa ang bumubukal ng tubig. Dito pa mismo sa tiles sa CR ni Beyonce. Ibang klase Ang tanong, ito Paring Bal. Pag iyan ay backjob, gagawin muli, aayusin muli, sinong magbabayad sa gagawa? Halimbawa, sa tubig, kasi sira ang tubo, sinong magbabayad ang tubero? Sponsor. Sponsor. Calling sponsor. Kasi ayusin, butas ang tubo ng tubig. Ibang klase, mahinang klase ang tubero. Ayan, pati nagkakabit ng tiles. Kasi lumulos ang tubig. Pangalawa, ang gumagawa ng bubong. Sino ang magbabayad sa backjob na yan? Sino ang magbabaklas? Kasi ang sabi dito sa vlog nito ni Paring Bal, bahay ni Beyonce, babaklasin ng bubong. Sino ang magbabayad sa pagbabaklas ng bubong? Sa libor ng karpintero. Pahig ba kayo dyan mga karpintero? Libre ang inyong libor dyan. Ang materialis, pwede ba sabihin na lang doon sa hardware, oy sir, Kalingap man kami. Team Kalingap kami, mga vloggers kami. Baka pwede libre na lang Baka libre na lang ang color off dyan kasi butas man yung aming pabahay doon, yung bubong sa aming beneficiary na walang iba kundi si Beyonce. Baka pwede libre na lang sir kasi Kalingap man kami o kaya vloggers man kami o kaya mga mababait man kami. Pwede ba yun?
No, 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 no. No pwede, senyor. Sasabihin sa may-ari ng hardware, ano kayo? Hello? Bayad kayo, bayad. O, yan. So yan po ang ating pagsilip ngayon sa bahay ni Beyonce na talagang malaki ang problema. Babaklasin, ha? Hindi yan matatapos sa buong maghapon. Ikaw Federico Santos, wag mong sabihin na bulkasil lang ang katapat sa bahay ni Beyonce. Alright? Ano ka? Hello ka rin ba Federico Santos? Sipin mo, kukunin mo ang kabuuan sa paggawa na yan, ang remedyo diyan, bibilhan mo lang ng bulkasil. Ano ka ba Federico Santos? Hello? Alright? So mga kababayan, ayon na nga po ang ating title ngayon, Beyonce's House, palpak ang gawa. So bakit palpak? Ayan, nakita na natin ang problema. Ang problema, unang-una, butas ang bubong, tinitipid ang yero, tapos mali pa ang pagka-libel dun sa bubong. Imbis naka-islant, ganun, ay pantay, sabi ni Paring Bal, pantay. Natural ang tubig, pagpatak ng ulan dito, dyan lang siya, maghahanap siya, sanban ang baba dito. Ayan, so therefore, may crack. Di ba? May dugtong ang bubong. Natural doon dadaan. At doon pa mismo dumadaan sa kwarto ni Beyonce. Ganyan kagaling ang arkitekto ng mga pabahay dyan sa Kalingap. Right. Ano nga ba? Naglulukuhan lang? Sinasadya ba? Or na sindikato ba ang pagpapagawa sa bahay ni Beyonce? Ano nga nangyari sa bahay mo, Beyonce? O baka galit sa iyo, Beyonce, ang gumagawa sa bahay mo, kaya ginaganyan. Kasi siguro sa isip nung gumagawa, galit ako kay Beyonce, kailangan to pag matulog na si Beyonce, doon papatak ang tubig na to. Kaya sinasadya ganun, pinutol yung yero, and then doon dadaan tubig. Hindi kagaya doon sa bahay ni Dr. Lab na talagang maganda ang pakalibel at ang yerong ginamit talagang matitibay. Ang tanong, Kalinga Prab, ano ba? Tinitipid ang gastusan? Tinitipid ang materialis? Tinitipid ang mga gumagawa, yung mga magagandang klaseng gumagawa ng yung mga karpintero? Nagtatanong lang po, yun ba ang kabuuhan sa 3 million pesos na pabahay ninyo dyan sa Kalingap, lalo na sa bahay ni Beyonce? Nagtatanong lang po. Alright, so hanggang dyan lang po ay ating ginagawang pag-vlog sa oras na ito, mga kabayan. So, kung inyo mang nagustuhan ang ating Iyan ang aming panata araw at gabi. ayan, kung nagustuhan man ninyo ang ating ginagawang pag-vlog na ito, don't forget to remember na always click and subscribe and then click sa ating bell button dyan sa baba for more videos to watch. Hanggang dito na lang po, mga kabayan, ang ating vlog na ginagawa nito. Ito po yung ating title, muli Beyonce's House, palpak ang gawa. Alright, shout out po dyan sa ating mga kaibigan dyan sa Kalingap community. Paring Bal, magandang araw sa dyan, always keep safe, lalo na't nandyan kayo sa Taiwan ba yun? Or Thailand or Vietnam o ano ba, basta nandyan kayo sa parting lupain na yan. Muli, February 19 po ngayon, 2026, ito po ating pag-vlog, pagsilip sa bahay ni Beyonce. So hanggang dito na po, mga kababayan, natin gagawin. Have a nice day to you everyone. That's all for now. Buon TV ang aking channel. Please support lang po. Magandang araw, bye-bye na po, mga kalinga. Inaamin ang sablay, natututo sa bawat sakit at alin. Mas mahalaga ang tama kaysa pansamantalang